Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw, ginugunita natin ang kapistahan ni San Esteban, unang martir sa simbahan. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutunan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan. Ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asya.
Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tayo pong lahat. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubuni ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo, sabagat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sabagat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat ng dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa pangalawang araw ng Pasko, pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Esteban, Saint Stephen, first martyr for the Church. Kung si Jesus ay namatay around 33 AD, 2 days after, si Saint Stephen ay namatay para sa Panginoon. We have heard his martyrdom account in our first reading from the Acts of the Apostles. Si Esteban ay pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Siya'y nakikipagtalo para kay Jesus. At dahil doon, nagkaroon ng matinding galit ang Sanhedrin sa kanya. Ano ang ginawa sa kanya? Siya'y binato hanggang sa mamatay. Kasama doon si Saulo na later on ay mako-convert at magiging si Pablo, isa sa mga dakilang apostol sa simbahan. Si Esteban, binato hanggang kamatayan para kay Kristo. Siya ang isang napakagandang halimbawa ng narinig natin sa gospel reading. Sabi natin sa gospel from St. Matthew, kapopootan kayo ng mga tao dahil sa akin. Ipapapatay kayo. At dahil doon, ang manatiling tapat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung example ng gospel, malinaw na malinaw, si Saint Stephen ang isa doon. Siya'y kinapootan ng kanyang mga kasamahan, kinapootan ng kanyang mga kababayan, binato hanggang kamatayan, tapos ngayon ay pinararangalan. Sabagat sabi ni Jesus, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. But don't you find this odd? A day after Jesus was born, we celebrate a martyr. Pwede namang siguro sa ibang araw na lang ito i-celebrate. Bakit naman ka-birthday lang tungkol agad sa ang kapuotan ka dahil sa akin? Isipin nyo, kaka-birthday lang kahapon, ang gospel ay tungkol sa patayan. Ikaw ay ipagkakanulo. Don't you find this odd? A day after Jesus was born, this is our celebration. But you have to understand, my dear brothers and sisters, this is full cycle. What is Christmas? Christmas is God willing to give everything for mankind. I am willing to be man, even though pwede namang sa langit lang ako. I am willing to experience humanity. I am willing to be born for you. Para ang tao, tulad ni Saint Stephen, we can offer everything to Him, even our life. That is full cycle. Sana ho, naiintindihan niyo yun. Ang ganda-ganda sa isip ng simbahan na day after Christmas, ang Diyos kayang ibigay lahat. Para ang tao, kaya mo ring ibigay pabalik sa Diyos. Kahit itong buhay natin. Beautiful. My dear brothers and sisters, sa tuwing pupunta kayo sa Belen at titignan nyo ang bagong panganak na Mesiyas, bagong panganak na Jesus, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you for giving everything to me. Naging tao ka para sa akin. Pwede namang hindi. Pero ginawa mo. Tapos pagkatapos niyan, punta ka naman dito sa may bandang gitna, titingnan mo naman yung krus. Ganun din Ang Diyos, willing to give everything for mankind. Dito sa baby Jesus, He was willing to give up His divinity, iwan ng langit, para samahan ng tao. Dito naman sa krus, He was willing to give His very life for you, for our salvation. Kaya ang challenge
ng pangalawang araw ng Pasko, like Saint Stephen, he was willing to give up his life for Jesus. Ikaw, what are you willing to offer for Jesus? What are you willing to give up for Jesus? Remember the lesson for today as we celebrate Saint Stephen. Second day ng Pasko, God willing to give everything for you. Saint Stephen giving everything for Jesus, my life. How about you? What are you willing to give? What are you willing to offer? Amen. Magsitayo tayo. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Ama ng kalawalatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, pagkaloob mo nawa ang mga kahilingang dinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Nanangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na sa amin. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Esteban ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Esteban, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Kristo, ang Panginoong nagkatawang tao, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon.